Magandang araw po sa lahat ng nakikinig ng aking vlog. Ito na naman po si Ball Square na naghahatid sa inyo isang panibagong vlog. Now, etong i-upload ko ngayon, pag-uusapan natin yung ng game ng Converge at saka Hinebra na ginanap ng December 25 at of course, ang nanalo doon ay Hinebra. Now, nagsagawa ako rito ng preview and prediction na sinasabi ko kung sino yung medyo mananalo. At tama yung prediction ko, panalo dito yung Hinebra against Converge. So, yung Converge dito, sila yung may twice to beat. Pero, yun nga, natalo sila ng Hinebra. So, sa pagdating na December 28, magkakaroon tayo ng do or die na laban. Ngayon po ang category ng pag-uusapan natin, ilalagay ko to yung tinatawag kong after the game. Ito yung medyo analysis kung ano yung nangyari sa actual game at saka kung ano yung pwedeng mangyari sa susunod na game. So both yung review at saka yung adjustment, sasabihin ko dito. Now for those na naghihintay ng prediction ko, kasi I think meron namang mga naghihintay doon, ilalagay ko yun sa dulo ng vlog na to. Pero ano na lang yun hindi ko na masyado i-elaborate kung bakit ganun yung prediction ko o kaya bakit ito yung napili ko na pick. So parang ano na lang, kasi this is a series naman So yung numbers na inanalyze ko ng nakaraang vlog, that is still applicable for this particular game kasi series nga naman to So sige, simulan na natin. Ngayon yung previous na laro, nagbigay ako doon ng mga analysis ko yung tail of the tape at saka yung player matchup. So sa akin, nang tinitingnan ko yung tinatawag nating tail of the tape niya, yung para sa game na ginanap ng December 25, yung numbers nila ano talaga medyo ang may advantage doon converge. Mas maganda yung pinakita nila in terms of numbers. So sa kanila ko binigay yung score doon. Pagdating naman sa tinatawag nating player matchup, kahit sabihin natin na medyo mas malalakas yung first 5 ng Converge, I think yun yung pinakamalakas na first 5, nagkakaroon sila ng gulo So yung si Stockton at saka si Winston, hindi masyado maganda yung nilalaro. Kaya binigay ko yung player matchup advantage para sa Hinebra. So ibig sabihin nun, yung mismong ads na binigay ko dito, yung sabihin natin, ano ba yung itsura ng magiging matchup nila, ano yung chances na manalo. Binigyan ko sila ng 50-50 kasi medyo balance lang talaga Yung statistic, pumapabor siya sa Converge, samantalang yung player matchup naman, pumapabor siya sa Ginebra. And of course, in-include ko yung player matchup, yung pack na medyo, yung Converge, medyo mga bata sila, samantalang ito namang Hinebra, medyo sanay na sila sa playoff. So that is also part of the reason. Now, ang final verdict ko doon, that was last time pa, sabi ko mananalo dito Hinebra, and I was actually correct, nanalo nga sila. Although medyo mali ko doon, ang expectation ko kasi medyo mahigpit ng konting laban, which is actually mali, kasi from the very beginning, Hinebra was in total control. So in this case, Ginebra actually won over Converge. So yung twice to beat advantage ng Converge is nawala na. At they're going to go on a do or die game. This is going to be today, December 28. Okay, let's now go to move on sa tinatawag nating game plan and then we're going to start first with Converge. Now dito yung game plan ko, yung tinatawag ko para sa offense nila, ang recommendation ko dito is that Baltasar needs to be very aggressive pagdating sa offense. Kasi maganda yung rebound niya, minsan umaabot siya ng mga 15 rebounds, pero yun nga yung offense medyo nakukulangan. Now for this game, maganda naman yung pinakita niya sa offense, nakakuha siya ng 19 points, pero I still notice a lot of times na pag siya nasa kanya yung bola at nasa ilalim siya, he will actually opt to pass it to someone else. Now dito nagtataka ako kasi bakit hindi siya magbakaw? Kaya niya to Kung sabihin natin na naka 19 points siya, that is not enough. I think kaya niya at least makakuha ng 30 points if he really wants to, pero for some reason parang hindi niya ginagawa Ang ginagawa niya, pinapasa niya yung bola. Buti na lang sana kung makakashoot yung pinasahan niya. Hindi Problema, wala nangyayari. So instead of just going straight to the hole, dapat ang ginagawa pala niya is pinapasa niya, which is actually I think incorrect. So he needs to be aggressive more. Although nakakuha siya ng 19 points, kailangan maging agresibo siya. Hindi yung kapag nasa ilalim na siya is ipapasa pa niya. Take note is 6'9 and then malakas din yung pangangatawan niya Actually, kaya niya i-dominate to Parang ang nare-remind ko sa kanya, parang siya yung batang version ni Junmar Nasa ganung stage siya He needs to be aggressive para igalang siya ng depensa o kaya matakot sa kanyang depensa.
So that is kahit paano nagawa naman niya makakuha ng 19 points. Yun nga lang ang problema is ah medyo kulang pa, kailangan pa niya ng more aggressiveness on that part. Now, yung second offense naman, si Winston and Stockton needs to wake up. This okay lang to kahit paano maganda naman yung pinakita nila Si Stockton nararamdaman ko yung epekto ng mga puntos niya, pero si Winston parang hindi parang medyo empty lang yung dating sa akin. So that needs to also be addressed. Again, on the part of the offense, parang nagawa naman nila pareho, pero yun nga lang, hindi nila nagawa ng todo-todo. Medyo may kulang pa rin ng konti. Going naman sa game plan sa defense mula sa Converge, ang sinabi ko dito, kailangan nilang silence yung crowd. Kasi kapag naging na yan, medyo parang parang yan yung 6-man ng Hinebra. So, hindi nila nagawa yun, which is actually talaga napakahirap gawin yan paglaban ng Hinebra. Now, going into yung do or die battle nila, mas maingay pa yan, asahan nila. Dito na pumapasok yung tinatawag nating immaturity ng mismong player ng mga Converge kasi hindi nila yata kaya yung pressure pag ano na. So that is that is one thing na hindi nila nagawa. And then of course yung pangalawa, I think Coach Pineda kahit paano mas nagpapakita ng konting galit among his players kapag oras na hindi ginagawa yung dapat nilang gawin. So that is a good move. Pero ngayon sa defense kasi when you're actually trying to fight Hinebra, laging yung home crowd nasa Hinebra yun so hindi na mawawala yun. So kailangan still yung defense, hindi nila nagawa, maingay yung crowd, yung momentum na punta sa Hinebra, and eventually they lost that battle. Okay, punta naman tayo sa game plan ng Hinebra for the offense at sa defense. So para sa offense, ang ginawa dito ng Hinebra, no playing multiple position. Actually, pwede naman. Ang pinaka-problema dito yung nakikita ko si Holt. Madalas nagbe-play siya ng at least 3 position Dito naman si Scotty lang yung nakita ko na medyo nagbe-play ng multiple position, which is okay. Which is actually effective naman siya both on the shooting guard tsaka point guard position. Yung kay Holt ako medyo nag-aalala kasi ang nangyayari doon. Parang 3 yung laro niya minsan 3 position So in that case, parang nag-concentrate lang siya sa small forward. And it was actually very effective. So na-maximize niya yung laro niya. So that is a good thing. Yung second naman na recommendation ko is that spread the floor in which nagawa nila dahil si RJ Abarrientos kahit paano talagang marami siyang naipukol na 3 points, and also the same with Scotty Thompson. At banggitin ko na rin of course si Ku. Maganda yung pinakita niya, nakakashoot siya ng mga 3 points, na-spread nila yung floor. So yung offense nila, yung is actually executed well, kaya yun, nakalamang sila kaagad. Pagdating sa defense, ang recommendation ko nito is that you need to stop Juan Diliano. At nagawa nila yon, 9 points lang yung nakuha ni Diliano. If you actually study yung mga pagkatalo ng Converge dito, most of the time, ang isa sa reason kung bakit natatalo yung Converge na stop nila si Diliano So pag si Diliano napigilan na nila, parang wala nang alternative na point guard. Although alam ko si Stockton talagang point guard din yun Pero yun nga lang, parang hindi rin nun kaya mag-play ng multiple position sa isang game. Nahihirapan din siya. So napigilan nila si Juan Diliano. So that is the first assignment pagdating sa defense. Pagdating sa defense, hindi nila nakukuha talagang mapigilan totally si Baltasar si Baltasar is actually 6'9", and then malakas sa rebound. So that one, kahit paano 1 out of 2 nakuha nila, and then eventually kahit paano nakatulong yan para maipanalo nila yung mismong game. Okay po, on this part of the vlog, ito yung bibigay ko na yung recommendation and adjustment para sa team. So parang game plan na rin to Actually, hindi totally game plan. So, medyo parang recommendation na lang on how I see it. So, for the first part, we're going to tackle yung sa Converge. Yung napansin ko dito sa actual game is that, of course, Stockton and Winston finally showed up. Although, maganda yung nilaro ni Stockton at nararamdaman mo yung mga score niya, si Winston parang hindi masyado parang score lang siya for the sake of scoring Ang naging problema dito, nagkaroon agad ng foul trouble si Stockton, and eventually, dahil nga nasa foul trouble siya, hindi na siya masyado makalaro. And that is the same with Arana. Si Winston, hindi naman nagkaroon ng foul trouble, yun nga lang, hindi mo talaga nararamdaman. So I think that is for the first one para sa Converge. Yung second one, recommendation ko is that Juan Diliano needs another backup point guard.
And that is not going to be Stockton kasi kung si Stockton ang palalaroin mo ng multiple position, mukhang hindi siya ganun ka-effective eh. So kailangan kung talagang backup lang, kailangan dedicated backup. Unfortunately for Converge, wala talagang mas pwedeng ipalit kay Diliano na capable na point guard. So pag oras na napigilan mo si Diliano, medyo tumatagalid na sila. So that is for Diliano para sa Converge. Yung third player na pupunahin ko dito, Arana needs to be dominant. Now, before yung ankle sprain niya, maganda naman yung nilalaro niya. Pero ever since makabalik siya, parang medyo wala eh. Is not scoring, even rebounding is hindi ganun kagaling. Now, hindi ko alam kung meron pa rin siyang iniin ng sakit o kaya natatakot siya. Alam nyo kasi yung mga ganitong player pag nagkakaroon ng madalas na injury sa paa o kaya sa tuhod, nagiging hesitant yung mga yan eh. So, natatakot ako na baka meron na siyang hesitation to actually go strong kasi baka nga magkaroon siya ulit ng injury. So, minsan parang psychological yan eh. So, siguro physically wala nang problema kay Arana, pwede na siya maglaro talaga, is physically fit, and then 100% okay na yung nararamdaman niya, yung ankle sprain. Pero yun nga, psychologically, baka lumalaro sa isipan nito na baka ma-injure siya ulit. So, nangyayari yun. Ganun talaga sa mga pro player. So, he needs to be dominant in this one kasi kung hindi na naman siya nagpakita, medyo delikado na yung Converge talaga. Okay, the fourth player na pupunahin ko, Manuel needs to take charge. Alam niyo kung bakit? Kasi siya lang yung talagang siya lang yung masasabi ko talaga merong playoff experience among the Converge. So, although sabihin natin bago siya rito, siya yung pwedeng magpakita kasi alam mo yung Ginebra napakahirap kalaban yan sa playoff eh. At kung meron mang isang player na talagang medyo alam na sakyan yung sinasabi nating playoff pressure, that's going to be Manuel. Unfortunately for Manuel kasi bago pa siya sa team hindi pa siya nagkakaroon ng chemistry dito kaya yun ang problema, pero siya yung pinaka-veterano dito. Kung may chance man sila para manalo, Manuel needs to take charge at dapat alam yun ng mga ibang kasama niya na yung mismong momentum dapat ang magdadala nito is si Manuel. So that is for the fourth one. Ang fifth one dito, ito nabanggit ko na kanina, sabi ko Baltasar needs to take the ball strong to the hole. Hindi yung parang ano pa siya, hesitant pa siya gumawa ng puntos, yung ipapasa pa niya. That's not a good thing. Kailangan siya, talagang pag oras na nasa ilalim na siya, kahit meron mang defense talagang hamunin na niya. So, yun yung gawin niya. Kasi nakikita ko pinapasa pa niya which naguguluhan talaga kung bakit ganun. Kung bakit niya ginagawa yon. And then the last part, eto napansin ko lang to eh. Eto sasabihin ko na lang, babasahin ko na lang. Releasing or trading players before the playoff is usually not a good strategy. At ito yung ginawa ng Converge eh. Now, ito tatlong player na to, si Suerte, si Santos, at saka si Bolionar, wala naman sila masyado talagang pinoproduce eh. At pwede natin sabihin wala naman nako-contribute. Pero ang problema dito, kapag nagsimula kayo nakasama nyo to, and then of course nagpa-practice kayo sa preseason, kahit paano nadidevelop nyo yung chemistry. So, yung inserting another player na katulad ni Denver Omega in favor of someone na Swerte, wala rin yun, hindi ineffective yun kasi wala pang chemistry si Omega sa Converge eh. So, that's going to be problematic. At the same time, nagkakaroon ng takot yung ibang player, especially yung role player, na baka nagtatanong sila, baka sila na yung kasunod na mapunta sa reserve o kaya sila yung sunod na ma-release. So, yung mga role player nila, parang parang maglalaro yun na medyo parang may takot na eh. Because okay lang sana kung paisa-isa lang yung nawawala. Pero going to the quarterfinals, parang tatlo pa yung nawala sa kanila. Now, I'm not placing si Vic Manuel na kasama dito kasi si Vic Manuel, veterano yun walang problema yun eh. Yun nga, nirelegate nila si Suerte sa reserve for Denver Omega, pero hindi pa nila talaga magagamit si Omega na effectively kasi hindi pa to nakakapag-ban sa team wala pa silang chemistry. So I think this is one of the fatal mistake na ginawa ng Converge going into the quarterfinals. Nagpalit sila ng mga player at yung mga player na dating tinanggal nila, of course, may chemistry na yun sa mismong teammates niya Ayun yung mawawala. So I think this is a mistake sa management ng Converge.
Okay, na-discuss ko na yung sa Converge, sasabihin ko naman yung sa Ginebra. Ito yung mga napansin ko, tsaka sana hindi ko na ulit makita kasi medyo nakakairita rin eh. So, yung first one, eto sasabihin ko yung kay RJ Abarientos. Ibibigay ko naman yung credit sa kanya, where credit is due, kasi ang ganda ng nilaro niya, umabot siya ng 35 points. Talagang maganda yung nilaro niya, pero there was one thing na medyo hindi ko talaga nagustuhan eh. Ito yung nasa dulo na panalo na sila, and then parang na-foul siya ni Concepcion, and then ano siya nang isa doon sa floor. Now, pag nakita ko yung review na to, that was a total flop, and then dapat yun, inano yun eh, pinoint out yun yung referee kasi baka ulit-ulitin lang eh. Ako, ang evaluation ko doon, nang makita ko yung replay noon, ano yun eh, hindi nga foul yun eh, tukod lang talaga yun eh, tinukuran lang siya eh. If you ever actually play a basketball game, and then kahit sabihin natin nasa perimeter ka, kung gusto ka bantayan ng isang player, itutukod niya yung siko mo eh. Actually, hindi nga siya siniko eh, yung braso lang yung tumama sa kanya. Now, ang part doon na medyo pwedeng siguro magkaroon ng foul is that nang malapit na yung braso ni Concepcion, medyo bumilis ng konti, nagkaroon ng momentum, pero it's not enough para makasakit talaga. Kasi parang tulak lang yun eh. Parang tinukuran ka lang talaga. Sa mga hindi nakakapaglaro ng basketball, hindi nila alam to eh. Pero yung nakakapaglaro, alam nila yon, when you're actually warding off someone sa perimeter para hindi siya makalapit, gagamitin mo yung braso mo para i-ward off siya. Usually, hindi foul yun eh. So, pwedeng tawagan ng foul, pwedeng foul yun, pwedeng okay naman, foul yun. Pero ang talagang medyo hindi ko nagustuhan, yung reaction ni Abarientos na parang pakiramdam ko parang binaril siya or something, o kaya sidaksak siya eh. Kasi nangingisay siya doon eh. Kita mo yung parang namimilipit siya or something. Sabi ko hindi ano yan eh, ano yan eh. Kahit siguro talagang siniko ka ng malakas, hindi ka mamimilipit ng ganun eh, kalokohan yun. So, yun nga, yung parang dating sa akin, ano ba to, binaril ba to or something? Nangingisay sa sahig eh. Pero nang makita nga yung replay, at paulit-ulit yung replay, wala yun, tukod lang yun eh. Talagang kaya si Concepcion parang medyo galit na galit eh. Kasi talagang, that was, ano eh, pwede natin sabihin, okay, foul, kasi parang tinukod mo eh, and then medyo yung tukod mo parang medyo bumilis ng konti. Pero yung reaction ni Abarrientos doon, that was totally flop, and dapat kinulot yun ng referee. So that is something. Panalo na sila eh. Does it need to actually do that one? Ang pangit talaga tingnan. So, ewan ko. Tatawa ako dun. Hindi ko alam kung matatawa ako dun, umaasar. Pero it was uncalled for. Hindi niya dapat ginagawa yon. Ang pangit. Bihira ko makakita ng nangingisay na player actually. Hindi, nakita ko yun ang laban nila. So, yun, pinointed ko lang. Yung second one, at least, nakita ko, if Holt is playing only one position, napaka-effective niya. I think medyo nagbabad lang siya sa small forward, at maganda nga yung pinakita niya. So, wag na siya gagawin ito ang multiple position kasi nahihirapan din siya. Just stick to the small forward, at kahit paano makikita mo, maximize mo yung talagang talent ni Holt. And then for the last one, yung kumpiyansa ng mga backup player ng Ginebra mataas na. Yung mga sunod-sunod na panalo nila, especially among those mga non-contender na team, Blackwater, Titan, kahit paano pinalaro yung mga to at pinapakita nila yung kumpiyansa na nakuha nila. So that's good thing going into the do or die battle, na yung mga backup player nila is pwede na magamit, meron na silang kumpiyansa. So this time gagawin ko na yung aking prediction. Actually hindi na nga preview to, yung prediction na lang talaga eh. So this is for the game on December 28. Hindi ko na ginawa yung usual preview and prediction kasi yung mga numbers naman dito at saka yung matchup will still be the same. Pareho lang yun eh. So hindi ko na nilagay. So didiretso ko lang. Ang sinabi ko lang kanina yung mga pwedeng adjustment nila. Pero basically yung nabanggit ko ng recent matchup nila, yung para sa December 25 game, yung game plan, yung statistic, yung matchup, talagang they are still the same. Now, yung prediction score ko ngayon is now 11-5. Tumama ako sa TNT kagabi. Medyo mali yung sa rain or shine. So, kahit paano, medyo labang pa rin yung prediction ko. So, ako laging binabanggit to para i-notify doon sa mga nakikinig sa akin na nagkakamali din yung mga prediction ko eh. Nagbibigay ako ng certain basis kung bakit yun yung prediction ko, pero eventually pwede natin sabihin na bilog yung bola at pwedeng mali rin yun. Pwedeng mali, pwedeng tama. So in this case, it's now 11-5. Okay, punta na tayo dito. Now, going into the odds nito, ilalagay ko na rito yung odds dito. Ibibigay ko na medyo lamang yung Ginebra kasi nasa kanila yung momentum. At saka at the same time, yung mismong player nito, mga sanay na sila sa playoff eh. So, it's going to be 51-49.
Now, malakas pa rin naman talaga yung team ng Converge, wala tayong magagawa. Malakas sila eh, pero yun nga lang, because of maturity, mga bata pa, medyo naninibago sila sa ganitong klaseng environment, yung playoff environment. So, ako ang final verdict ko dito, mamayang gabi, December 28, Hinebra will take the win. Sila yung medyo mas, ano dito eh, mas limado, I think. So, twice to win ng Hinebra. So, mananalo sila mamaya. This is mamayang gabi, December 28. So, ang semifinals, Hinebra will move to the semifinals against San Miguel. So, that is going to be my verdict. At yan po nagtatapos ang aking vlog. Maraming salamat. Hindi na ako nagbibigay na masyadong analysis kasi nga series naman to. Thank you again very much for listening. Pasensya again sa mga ingay na maririnig nyo, especially yung parang grinder. Kasi may ginagawang bahay sa kabila eh. So ako may naririnig kayong grinder sa kapitbahay yun. Ginagawa yung bahay nila. So katulad ng sabi ko before, this is only my opinion. So you take it always with a grain of salt. Again, thank you very much. And till next time po. Salamat.